Hello, hello po mga kabebe, magandang buhay po sa lahat. At yun nga, dito nga po tayo sa bagong area natin. At yun nga, mag-update nga tayo kasi nga kahapon is ilinipat nga natin itong mga itik natin po na nangingitlog. At yun nga, yung imamaratis po natin ngayon. Yun nga po mga kabebe, dito nga po tayo sa area, dito nga tayo, yan. Yun talaga yung daily routine, daily routine po natin mga kabebe. Kaya ito po yung mahirap sa free range talaga, or yung ipapastol po natin yung mga alagang itik natin, kasi nga po ay hands on talaga tayo, araw-araw talaga tayo na pumupunta sa area, tas yung init, ulan or ano pa dyan. Sana nga po ay magdilang anghel, umulan din kahit minsan, kasi nga ito nga po yung area natin mga kabebe. Yan po yung area natin. Kung nakikita nyo mga kabebe, yung area talaga natin is malawak po talaga. Kung sa area lang, wala po tayong masabi. Kahit saan ka tumingin, umikot ka man na umikot, ang makikita mo talaga is kapalayan. Ito po yung maganda mga kabebe, kasi nga ay dito nga sa amin, free nga po tayo, nakalalagay po ng mga itik, at yun ay wala pong problema. Ang babantayan lang po natin is yung may bagong tanim, may bagong nag-spray ng pananim, tas yung mga aso na pakalat-kalat, yun lang yung babantayan natin pag ganitong pastol po yung mga itik natin. Pero yun nga mga kabebe, ngayon po ay ang tinitignan po natin ngayon na problema is yung tubig. Sobrang dami po talaga, malawak po talaga yung area sana na paglalagyan natin ng itik. Kaso nga lang po is yung tubig talaga yung problema talaga. Ito talaga yung krisis talaga sa pag-aalaga ng itik. Ito yung problema natin pag pumasok kayo, first timer mo. Pag first timer ka, tas alanganin sa area mo, wag ka lang muna magsimula. Aralin mo muna kahit konti lang kung paano yung mga paraan at diskarte. Ito pong area natin mga kabebe ay yung kanal, may agusan siya papunta dito sa area, dito po sa may kapalayan. So okay ito na yung mga alagang itik natin, kahit mainit, at least yung tubig na dumadaloy papunta dito sa area is malamig. Yun yung importante. At yun nga po mga kabebe, kahit nga po gaano karami ng makain po ng mga alagang itik natin, marami po talagang mga palay na tumubo, yung tinatawag namin subing. Muna siya kanang humay nga, nag-harvest, tapos tumubo ulit. Yan, maganda yan para sa mga alagang itik natin. Dito nga po na area mga kabebe is marami po talagang kuhol. Ang problema, hindi lalabas yung kuhol kasi nga wala pong tubig. Darating po itong tubig daw is ngayon pa daw katapusan po daw ng March. So ang nangyari, hindi naman talaga totally na cut off yung tubig. May pa konti lang, pero hindi talaga siya makasupply na katulad nga nito, itong mga area na mga bakante, yung mga walang tubig, hindi talaga niya masupplyan. Kundi ang nasusupplyan lang niya is yung katabi lang po ng kanal, tas yung kapalayan lang po talaga yung paraan po ng pag-supply na lang natin ng tubig. So ngayon po mga kabebe, kasi nga ay alas 10 na din po ng morning, at ito nga po itong mga alagang itik natin ay inilabas nga natin dito sa area, at dito nga ay inilagay nga natin sila dito nung kahapon na ibinaba natin sila, kasi nga diretso nga sila dito sa may kanal. At dito ko pa din po pinaligo itong mga alagang itik natin mga kabebe. Importante po talaga mga kabebe na itong mga alagang itik natin, lalo na po ay mainit po yung area, tas walang masyadong tubig, tas malapit lang naman yung paliguan nila. Paliguan po natin itong mga alagang itik natin mga kabebe, kasi nga mas hindi sila na-stress, nawawala yung stress nila, lalo po at bagong lipat po or bagong travel itong mga alagang itik natin. So ang nangyari mga kabebe, ganito po yun pag ganito nga pinapaligo po natin itong mga alagang itik natin is mas nare-relax po yung katawan po nila mga kabebe, para naman po ay mabawi po nila yung panahon doon sa area na linagyan ko dati na wala po talagang tubig. Bilad na pilat po talaga sila sa araw, yung naluto na po sila ba. Ang problema po talaga nito mga kabebe, pag itong mga alagang itik natin ay kulang po ng patubig, tas mainit yung area, yung number one talaga na malalaman mo is yung bumubula po talaga yung bunganga nila, tas manghihina sila, tas nangihina sila mga kabebe dahil yun sa atay nila mga kabebe. Napakita ko na yun sa previous post ko. Sign yun na pag
ang itik mo is na deadbolt, tas lumaki yung atay niya, yun ay sobrang init. Hindi nila kaya talaga ang init mga kabibe, itong mga itik. Oo, sundalo ito sila sa kapalayan, pero balanse po yung tema ng sistema po ng kuan nila, yung pamumuhay ng mga alagang itik natin. Ito sila mga kabibe, hindi naman po masasabing sensitive itong mga alagang itik natin kasi nga ay ipapastol na naman natin. Ang kontra lang po talaga nila is yung init po talaga mga kabibe, tas yung kulang po talaga ng patubig. At ito nga po mga kabibe, itong mga alagang itik natin, nakikita nyo naman na yung iba ay naliligo, tas yung iba ay dito na sa taas kasi nga tapos na po silang maligo. At yun nga mga kabibe, ang pagliligo po ng mga alagang itik, lalo na pag matubig po yung area, is mas marami pong breeder po, mas nakakabuo po sila ng similya kasi nga itong mga alagang itik natin pag laging nababad sa tubig, mas agresibo po yung mga alagang itik natin na makapag-breed po sa mga alagang itik natin na mga babae. At yun nga po yung problema natin ngayon, nahahanapan talaga natin ng solusyon. Yun po talaga yung number one po na problema natin dito pag pastol po mga kabibe. Kaya hindi po natin titignan po yung positive side lang palagi pag first timer ka. Dapat ay pag-isipan mo talagang mabuti. At yun nga po mga kabebe, kanina nga morning is nakapulot nga tayo ng itlog. Pero yun nga po mga kabebe ay yun, tama talaga tayo na bababa talaga yung egg production nila kasi nga kahapon nakuha lang po natin is mga isang tray mahigit. Tapos ngayon po ay nasa 19 piraso na lang po yung itlog po ng mga alagang itik natin. At yun nga po mga kabibi, bumaba po talaga siya, sobrang bumaba po talaga sa 7 na 3 hanggang bumaba na naging 2, naging 1, tapos ngayon naging 19 piraso na lang po, dahil po yun sa sobrang stress po ng mga alagang itik natin. Yun po yung babantayan po talaga natin, na wag ma-stress itong mga alagang itik natin. At ikaw po kabibi, nga plano mo talaga, gusto mong pumasok sa mundo ng duck farming, tas first timer ka, pag ganitong nakabili ka na po ng mga alagaan mo, pag ganitong RTL sila, is malawak yung area mo, wag mo silang masyadong lapitan mga kabebe kasi na-stress po itong mga alagang itik natin. Hayaan mo lang yan sila na kumain ng kumain. Pag ganitong mainit din po yung panahon, hayaan mo silang sila mismo ang maghanap po ng silungan ng mga sarili nila. Hayaan mo silang, wag mo silang laging karamihan gabugo ni mo perminte nga ini-stress mo sila. Yun, iwasan mo yun talaga, lalo na pag ganitong mainit tas malapit yung area mo. Dapat alam mo yung oras ng liguan ng mga itik mo, mga alas 10, good na yun na paliguan natin yung mga itik natin, lalo ay malapit sila sa kanal, tas malapit sila sa kainan nila. Mas maganda po yun na kuan na gawin mo. At yun nga din po mga kabebe, sa pagpapatubig dapat madiskarte ka din po. Pag yung kanal medyo malayo sa area mo, hanapan mo talaga yan ng paraan na yung pinaglagyan mo ay malagyan mo din ng tubig. Hindi lang po na basta-basta lang po natin na ilagay itong mga itik natin. At yun nga po mga kabebe, ito nga po yung problema natin ngayon. Isang problema talaga ito sa pastol po. At yun nga, nag-update nga tayo kung ilang pirasong itlog ngayon. At yun nga, 19 lang na tray. At yun nga, ito din po yung bagong silungan po ng mga alagang itik natin. Itinabi ko na din po dito sa mga seho natin para sa ganun ay isang stressan lang po kasi nga ay kulang nga po tayo sa area. Hindi masyadong yung tubig nga yung problema natin, kaya ang nangyari ay itong mga itik natin na nangingitlog ay inalagay ko na lang din po dito, sinabay ko na lang din po dito sa mga seho ko. At yun nga po mga kabebe, yun lang muna yung imamaritis natin ngayong araw na to. Kuan pa din po, walang nabago, negative pa din po yung imamaritis ko sa inyo. Pero kahit ganun po mga kabebe,
wag pa din po tayo na ma-discourage kasi nga sa mundo po talaga ng duck farming mga kabibe, kung sa income lang po talaga is maganda po talaga, lalo na po at free range po yung paraan po ng pag-aalaga natin. Kuan talaga mga kabibe, nasa 80% talaga yung posibilidad na makikita mo talaga yung resulta ng pag-aalaga ng itik, lalo na at hindi po tayo naglalabas ng pera para ipakain sa mga alagang itik natin na mangitlog man or hindi itong mga itik natin ay wala tayong mailalabas na pera, basta may area lang po tayong paglalagyan. Ito po yung napakaganda sa pastol din po. Ito lang din po yung good side na makikita natin. Yun nga ay wag natin kalimutan na may mga disadvantage din po sa pag-aalaga ng itik. Kaya nga lagi kong sinasabi na kung diskarte lang po talaga yung pag-uusapan, is swak na swak po itong duck farming, lalo na ay pastol po yung hanap mo. At yun lang po mga kabebe, sana nga po ay suportahan nyo po yung mga videos ko kasi nga ngayon po mga kabebe ay medyo masaya po. Medyo pa muna. Parang nai-inspire po ako mga kabebe na yung mag-share po sa mga alagang itik natin kasi nga ay mayroon pong sumusuporta na iba po talaga yung pakiramdam na ganun mga kabebe na hindi mo inaasahan na may susuporta po sa mga videos mo. At yun nga po, maraming salamat po sa mga sumuporta po sa akin simula po nung nag-umpisa pa ako dito sa page na to, sa YouTube channel. Nag-umpisa po ako sa 1 subscribers hanggang sa ngayon na nakarating na po tayo ng 700 subscribers. Masaya na ako doon mga kabebe. At least po ay kahit papaano ay may sumubaybay po sa akin. At sa mga baguhan pa lang po dito sa channel ko, huwag nyo naman pong kalimutan kahit mag-subscribe na lang or mag-like na lang po sa videos ko po para naman po mas ganahan po akong mag-share. Pabonus nyo na lang, pag-gift nyo na lang po sa akin sa darating na birthday ko yung pag-subscribe nyo. Kasi nga, yun nga, nag-start nga po tayo nag-vlog nung June, tas about po sa mundo ng duck farming. Kasi nga, wala lang, trip-trip ko lang na mag-post kaysa mag-post ako doon sa TikTok, nagpo-post ako doon sa Facebook ko. At yun nga, napagtripan ko lang na mag-post, hindi ko po akalain po talaga na may mga tao din palang sumusuporta sa katulad ko po mga kabebe. At yun nga po mga kabebe, thank you so much po sa simula pa lang hanggang ngayon ay sinuportahan nyo pa rin yung channel ko. Sana nga po ay wag nyo pong kalimutan mag-like and subscribe dyan. At yun nga po mga kabebe, sa mga dekada na po na nag-aalaga po ng mga itik, yun nga, disclaimer lang din po, pero yun nga, sa paraan nga po ng pag-aalaga natin ng itik ay iba-iba po talaga yung experience natin at diskarte. At yun lang muna mga kabebe, sana nga po ay manood kayo dito sa videos ko at sa susunod kasi nga mag-update ulit tayo, kundi ay mag-update ulit tayo sa mga SEO natin na andito na din po sa area. Thank you for watching!